James pa rin tayo. Tatapusin natin itong James. Yan, hindi tawag doon. Bali, next week, ayun yung pinakalas na book natin ng James. Pero yung ngayon ay pangalawa sa huli. Ayan. Sige, makipagbukas po kayo sa aklat siyempre ng Santiago. Ayan. Chapter 5. Wala ko po, James. Verse 12. Ayan. Santiago o James. Ayan, chapter 5, verse 12. Napaka-clear lang po, isang verse lang ang ating babasahin ngayon. Magsabi po ng amen na nakakita na? Amen! Yun. Sige po, sabayan niyo po ako sa pagbabasa. 1, 2, 3. Above all, my brothers and sisters, do not swear not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple yes or no. Otherwise, you will be condemned. Ayan. Sige po, tayo po yung manalangin. Hallelujah. Ang maraming Diyos, salamat po sa araw na ito. Tuloy nga Panginoon, ito ay pagpapala na namumula sa iyo. Dahil Lord, anuman na nararamdaman namin sa physical, sa emosyon, sa mentalidad, Panginoon, even spiritual, just feel, Lord God, good in our lives, Panginoon. Nananatili kang mabuti at tapat, Panginoon. At isang tandaan niyo, Lord, ay kami ay ginising mo pa sa umagang ito. At salamat, Lord God, dahil binigyan mo pa rin kami ng tinig na kanina, Lord God, sa aming pag-aawitan, nagkaroon kami ng pagkakataon, Lord, na bukod sa laman ng aming puso ay mabanggit ng aming mga labing ang pagpuri ko sa salamat sa iyo. At alam namin, Lord God, sa pag-aawit namin kanina, na nagmumula sa aming puso, Lord, ikaw ang nagkakaloob ng lakas at kalinga sa bawat isa. At sa oras na to, sa pakikinig namin ng iyong banal na salita, alam ko po, Lord God, na patuloy kang mayroong ituturo sa amin. At patuloy mo, Lord God, itutuwid ano man ang mga dapat ituwid sa amin. Isang dalangin ko po, magkaroon kami ng puso, Lord God, na handang magpaturo, handang matuto, handang magpasakop sa iyong salita, at handa, Lord God, gawin ang pinag-uutos mo. Lord, salamat po kung masaktan man kami, sa bahari namin marinig sa iyong salita. Dahil alam namin, Lord God, ito yung way para kami ay maturuan mo at magbago. Lord, alam namin, mahal mo ang bawat isa. Kaya Lord, wala kang lalagpasan sa oras ito. Salamat po, Banal na Espiritu Santo, sa pagkilos mo. Ianoy ko ang iyong lingkod. Ikaw ang siyang mahayag. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Ayan. Praise God. Alam ko po na tawag doon, excited na po kayo makinig ng salita ng Lord. Amen. Yan, excited po tayo dahil alam po natin na this is our first Sunday of the month of December. Yan, takpan naman natin ng Lord. Sumasabay na ba yung lamig? Kanina nag-usap-usap kami. Ang lamig, matagal na daw, parang ang haba ng dilim na. Ako ganun talaga kapag malamig, parang ang dilim-dilim. Diba, pag malungkot ka, malamig din. Madilim. Pero alam ko na itong pagpasok ng December 1, alam ko ang bawat sa atin ay merong tawag doon may ngiti. Yan. Merong ngiti sa ating mga labi. Dahil nasabi natin, wow, December na. May mga nagbibilang na lang ng araw para sa 13-month pay. Meron naman nagbibilang ng araw para sa mga Christmas parties. Kaya meron naman nagbibilang ng araw para sa tanggap na regalo. Pamasko. At meron din naman nagbibilang ng araw at nagbibilang ng pera para ipamasko. Pero higit sa lahat, kung meron mo tayong titingnan, ano yun? Ang ating Panginoong Kristo. Sabi nga, there is Christmas na sinaselebrate natin dahil merong pinanganak doon sa sabsaban na tagapagligtas. Siya ang Isayas. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sa umaga na ito, we greet you. Merry Christmas. Hindi niya nabutan yung ating tawag doon, welcome song Baka may naglabas ng dito, tansa na pinitpit, tapos nagkaganon Kasi ang welcome song natin kanina, ano yan? Pasko kayo sa binago ko kasi diba, ano ba yun? Yung may tatlong hari nagsidala. Sabi ko, may tatlong pantas na nagsidala. Kasi hindi naman sila hari. Pero hindi ko alam kung kinatatin natin kanina kung pantas o hari Hari. Hari daw. Nako. Hindi na ka. Sige po. Ayan. Hindi pa po yun ang introduction ko. Ano lang po yung segue na. Sige, pakisabi nga po sa katabi mo, pinagpala ka na ng Panginoon sa umagang ito. Ayan. Sige po. Tayo po ngayon yung mag-aaral. Sabi ko nga po, sa aklat po rin po tayo ng James. Ayan. At ang ating pag-aaralan ngayon ay pinamagatan ko po
Basahin nga po natin. 1, 2, 3. Mark your words. Wow. Ano ba yung ating mas naaalala kapag sa word na yun? Diba? Mark my word. Pero pinalitan ko. Mark your word. Kumbaga, kasi pag sinabi mong mark my word, sinasabi mo yun sa kausap mo. Pero ito, sa'yo yan. Mark your word. Ibig sabihin, sinasabi ko sa'yo ngayon na yung sinasabi, yung pagbitawan mong salita, tandaan mo. Sabi mo nga, tandaan mo yung sinabi mo, parang nananakot. Tandaan mo yung sinabi mo. So sabi nga po dyan, napakaganda. Napakaganda nung teksto na binanggit dito ni James. Sabi niya, above all, my brothers and sisters, do not swear, not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple, ano daw? Yes or no. Otherwise, you will be condemned. Amen? So tayo po magsimula na. So may tanong ako nilagay dito, gaano ba tayo nag-iingat sa mga salitang binibitawan natin? Ayan. Naranasan niyo na ba na nakapagsalita kayo na parang, magagawa ko kaya yun? Amen? Na nakapagsalita kayo minsan na parang ang bilis nyo nakapagsalita, parang sigurado kayo. Pero as the days goes by, nasasabi mo parang ang hirap pala. Hindi pala siya mahal. Or 11 years. 11 years. Sino ba yung 11 years na yan? Sigurado may pinipabang pangako yun. Pero nasa na ngayon? Naks naman. May kata pa nga, nasa yun na. Diba? Sabi nila, pero ganun talaga. So sabi nga, aware ba tayo sa mga maaaring maging damdamin ng mga recipient? Sabihin yung tumatanggap ng ating mga salita. Aware ba tayo sa magiging damdamin nila? Halimbawa, may sinabi tayo, syempre, anong mangyayari pag may sinabi sa yung pangako? Ikaw ay aasa. Ikaw ay sasaya. Amen? Ibig sabihin, merong positibo na may positibong mangyayari. Amen po ba? Yes. So sabi rito, at gaano nga ba tayo, ang tanong kasi, gaano nga ba tayo katotoo sa mga salitang binabanggit natin? Yan. Kasi yun ang minsan na nagiging tanong. Gaano ba katotoo yung binabanggit natin? Sabi nga, alam ba natin na may kaakibat na responsibilidad ang bawat salitang binibitawan mo? Are we aware doon? So, sa bawat sinasabi natin, may kaakibat dyan na responsibilidad, hindi lang si Spider-Man na more power, more responsibility. Hindi. Tayo, mga mananampalataya, napakahalaga ng mga binibitawan nating salita. Sabi mo nga sa katabi mo, mahalaga yung salitang binibitawan mo. Yan, mahalaga. So sabi nito ngayon, kaya nga sa talatang ating pag-aaralan, napakaganda nito. Pakisabi na lang po, pagtapos na mga ito, ayan. So sabi nito, sa talatang ito, binigyang paalala ni James, ang mga mananampalataya na maging maingat tayo sa mga bibitawang sagot. Sabi nyo nga po, sagot. Sagot. O salita na specifically doon sa tinatawag natin na oath. Sabi nyo nga po, oath. O yung panunumpa. Yan. Sino rin kayo nakakalam ng panunumpa? Sino rin nakapanumpa na sa dambana? Ako. Sino rin kinasal? Diba nanumpa tayo? Amen. Sino naman yung nanumpa sa watawat? Mga ano dyan? Mga estudyante. No? So, pinapaalalahanan ngayon ni Santiago na maging mag-ingat tayo o ang mga mananampalataya sa panahon nila sa mga bibitawang sagot. Dahil dapat alam natin kung ano yung responsibilidad na kaakibat ng salita mo. Amen po ba? So sabi nga, kapag sinabi kasing oath, it is a word of assurance. Ibig sabihin, no matter what, sure na gagawin mo yun. Amen? Ibig sabihin, pag nagbitaw ka, ibig sabihin, sigurado ka. Ano ba yung mga sample natin? Na ng mga pwedeng parang sugar-coated na oil. Itatawag na Pexman. Pexman, mamatay man. Sabi nga, itaga mo sa bato. Ayan. Ano ba? Sabi ni Maris, cross my heart, hope to die. Ang iba pa, kahit mamatay pa yung pamilya ko ngayon.
Di ba? Yung iba sinasabi yung gano'n. No? Kahit masunog pa. As minsan sinasabi pa nga, alam ng Diyos. Pamaan man ng kidlat. Yan. Amen, ang dami, no? So, ayun yung mga sinasabi natin. So, ngayong umaga, I propose na sa message natin ngayong umaga ay matuto tayo. Ang bawat sa sana, we will mark our words. Amen? And to learn to simply say yes and no. Mahirap ba sabihin yung yes? Siguro sa mga babae, pag may nandiligaw, mahirap sa banggitin agad yun. Mahirap talaga, no? Pero yung no, alam niyo ba, minsan, mas mahirap magsabi ng no kaysa sa yes. Sa totoo lang. Kaya nga maraming umasa eh. Kasi hindi masabihan ng no. Kaya, maybe na lang. So ngayong umaga, pag-aralan natin kung paano ba natin matututunan na i-mark ang ating words. Amen po ba? So sabi nga every time na may lalapit sa atin, naranasan niyo ba may lumapit sa inyo at humingi ng tulong? O humingi ng pabor? Di ba sa totoo lang, ang tendency, ayaw natin masaktan yung damdamin nila. Pag lumalapit sila, habang nakikinig ka pa lang, nagpaprocess na sa isip mo na, huwag sana siyang ma-offend. Huwag ko sana itong tawag doon, yung ma-disappoint. Amen po ba? Kaya nga nauso yung salitang, yung parang yung palabas, yung puro yes lang siya. Tapos nauso rin yung, alam niyo yung sa vlogger, yung challenge na always say yes. No? Kasi nga, kadalasan ng mga tao, tawag doon, tayo ay aware sa maaari maging damdamin ng mga lumalapit sa atin. Amen po ba? At minsan naman, nagkakaroon din tayo ng feeling na we want to feel good. Di parang, lumapit to sa akin, gusto ko marinig nito yung magiging okay ako sa paligid niya. Kaya ngayon, ang bilis natin magbiyanggit ng sagot. Amen? Kaya nga sinasabi nga nila, yung words natin parang pinapaganda natin o yung tinatawag na sugar coat. Ayan. Alam niyo ba yung sugar coated na candy? Ayan, di ba masarap kainin yan? Pero subukan nyo sugar coated na ampalaya. So parang ganun. Kapag hindi totoo yung words mo, parang hindi sugar coated na candy. Hindi sugar coated na ampalaya. Kasi ang sarap sa simula, habang natutunaw, pumapait ng pumapait. Kasi hindi totoo. Amen po ba? May nakukuha po ba tayo? Nasa introduction pa lang po tayo? Ayan. So, pero mabilis lang ito. Ba't natatawa kayo? Ay talaga. May trust issue, So, alam niyo po, yung maganda sa work ni James dito, sinimulan niya yung verse lang sa word na about all. Higit sa lahat. Alam niyo po ba sa Bible, kapag may nababasa kayong mga ganyan, ibig sabihin, napaka-importanteng mensahe. Amen? Kumbaga, pag nagbasa ka ng sulat, yung nakalagay, attention. Nakalagay, memorandum. Amen? Ibig sabihin, kailangan bigyan mo ng pansin. Dahil napakahalaga. Sabi nga bakit kailangan tayo maging aware? Bakit binigyan pansin ni James yung tinatawag na simply say yes and no, sinasabi rin na dapat tapat tayo sa ating pag-uod. Bakit? Kasi maraming nasisirang samahan, maraming nasisirang relasyon, at maraming nasisirang pagkatao sa mga salitang hindi kayang tuparin o hindi natutupad. Amen or amen? Amen. Dalawang amen yun. Nakataya ang integridad mo sa mga salitang sinasabi mo. Amen po ba? Praise God! Nandito tayo. Ang Lord ang nag-set ng araw na ito para marinig to ng bawat isa. Bilang Kristiyano, dapat ang binibitawan natin salita ay pawang katotohanan lamang. Sabi nga ito, kaya nga naman, hindi ito pinalagpas ni James yung issue sa bagay na ito. Amen? Alam niyo po ba na actually, itong tinuro na ito ni James, ay kinuha na ito sa sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 33 hanggang
37. Dito po sinabi ng ating Panginoong Kristo na huwag tayong mangangako na sasabihin natin saksi ang langit. Bakit? Kasi ang langit ang tahanan ng Diyos. Nasaksi ang mundo o lupa. Bakit? Kasi ito yung tungtungan ng Diyos. O sasabihin mo yung buhay mo, hindi mo nga alam kung hanggang kailan ang buhay mo. Amen po ba? Ibig sabihin, wag kang nagpapaganda ng salita na hindi mo naman kayang tayuan. Amen po ba? So, ready na po ba tayo? Meron lang naman po itong, ilang puntos lang ito, 4 lang. Ayan. 4 na puntos. Sige kuya. Ayan. 4 na puntos na ating pag-aaralan, mabilis lang. Kasi gusto ko mabilis para matandaan ninyo. Talagang mabilis lang to. Paulit-ulit ako, kaya mabilis lang. How to mark your words. Kung paano tayo matututo na tandaan at tayuan ang ating mga sinasabi. Amen. Amen. Una, lumabas na, yan. Ano daw yan? Be true to our words. Ano ibig sabihin nun? Unang-una, ayaw ng Lord ng sinungaling. Amen? Sino pa rito yung masaya pag na nagsisinungaling? Yung parang, salamat, nakaligtas ako. Alam niyo po ba, sa isang bagay na nangangako ka, pero sa puso mo, sa isipan mo, wala ka namang tendency gawin, nagsisinungaling ka. Amen po ba? Huwag kang nagpapaasa. Mahirap ang nagpapaasa kasi may nasasaktang mga umaasa. Sa lahat ng aspeto yan. Kaya sabi ko, huwag kang magbibitaw ng salita na hindi mo kayang gawin o wala kang balak gawin. Amen po ba? Ano yun sabi? Be true to our words. Kung ano yung bibitaw mong salita, kailangan pawang katotohanan. Galing saan daw? Sa puso mo. Sigurado. Amen po ba? Una pa lang yan. Be true to our words. Pwede po ba yun? Alam ko, may struggle tayo lahat dyan. Walang exempted dyan. Kaya nga ito yung word ng Lord sa atin ngayon eh. Walang pinatatamaan itong eksaktong tao, kundi lahat tayo. Amen? Bisa sa mga anak natin, ganyan tayo eh. Ang inay na sila, pero mamaya sabi mo, pagod na ako eh. Pagod na, di ba? Pero anak mo umaasa. Amen po ba? May apply ito natin sa lahat. So, how can we mark our words? Una, be true to our words. Mahalaga yan. Pangalawa, sabi sa inyo, mabilis lang eh. Pangalawa, pakibasa, 1, 2, 3. Have integrity in our words. Magkaroon ka daw ng integridad sa mga sinasabi mo. Ano yung ibig sabihin, have integrity? Be honest. Sabi mga be honest. Minsan, wag mo agad iisipin kung tawag doon yung masyado ka na ng-overthink. Pag nagnoko, masasaktan siya, baka magalit siya sa akin, baka hindi na ako pansinin, baka awayin ako, baka butuin yung bahay namin. Baka imarites ako. Kaya kahit ayoko, yes na lang. Mangangako ako. Pero bahala na kung magawa ko o hindi. Ching. Walang integridad. Be honest with your words. Be truthful and be trustworthy. Ang bigat, no? Ano yung tatlong bagay? Honest, truthful, and trustworthy. Sa mga sinasabi mong salita, alam niyo ba, sabi ko kanina, nakataya dyan yung integridad mo. Diyan din ang masasabi kung ikaw yung taong tapat. Sabi mo, tapat ka ba? Makatotohanan ka ba? At yung pinakamabigat, mapagkakatiwalaan ka ba? Magkakatiwalaan ka ba? Amen po? So pangalawang bagay na daw, have integrity in our words. Tandaan mo, tandaan natin, na sa bawat salitang bibitawan natin, nakataya ang integridad mo. Huwag kang magsasalita ng walang katotohanan. Huwag kang magsasalita na alam mo sa sarili mo hindi yun ang totoo, hindi yun ang gusto mo. Amen po ba? At tandaan mo, diyan din nakasalalay kung ikaw ay pagkakatiwalaan pa ng mga
tao. Nakuha natin? Malinaw po ba? Ano yung una natin? Be true to our words. Pangalawa, have integrity in our words. At pangatlo, ito yung maganda. Yan, 1, 2, 3, basahin natin. Go! Assess yourself and situation before you answer. Anong ibig sabihin yan? Mag-isip, isip ka muna. Ano yung mga iisipin mo? Kaya mo ba? Available ka ba? May resources ka ba? Mapaglalaanan mo ba ng oras o ng pera? Sakali man? Amen po ba? Tayo mga Kristiyano, lagi tayo sinasabihang maging matalino. Amen po ba? Lagi tayo sinasabihan na be wise. Kaya nga, sinasabi diba, minsan kung sino yung tahimik, ayun ang may laman. Kasi yung maingay, yung mabilis magsalita, siya yung walang laman. Nagkaroon pa nga ng example yan. Alam niyo yung example niyan? Gumawa daw kayo ng lata, tapos hulugan nyo ng piso. Pag inalog nyo yun, maingay yun. Pero hulugan mo daw yun ng 500 tigpi piso. Pag inalog mo yun, ang tahimik nun. Kasi ang bigat na. Amen po ba? So dapat tayo mga Kristiyano, mananampalataya, ganun tayo. Kapag may kausap tayo at nangihingi sa atin ng sagot, mag-isip ka muna. Ayun. Ganda tigpi piso yung inaanak mo. So, ulitin ko yung mga dapat nating yung steps. Ano daw yun? Una mo tatanong sa sarili mo, kaya mo ba? Pangalawa, available ka ba? Pangatlo, may resources ka ba? Pang-apat, mapaglalaanan mo ba ng oras? Sa tingin nyo, kapag in-apply natin yun, makakasagot kaya tayo ng tama? Magiging handa kaya tayo sa sagot natin? Amen? Diba wala nakalagay dyan na isipin mo agad yung nararamdaman ng recipient? Kasi tandaan natin ano man ang maramdaman niya, basta matanggap na katotohanan, magiging maayos siya. Kaysa sinugarcoat mo, maganda pakaramdam niya pero sa dulo, mas magkakaroon siya ng quote sa'yo dahil hindi mo naman nagawa. Amen po ba? Nakuha natin? Lalo na ngayon magpapasko, marami pupunta sa mga bahay-bahay mo. Amen po ba? Marami kayong mga kakilala na pwedeng matagal nyo nang hindi nakita, pero ngayon makikilala ulit kayo. Amen? So, we need to assess yourself and the situation. Tingnan mo muna yung sitwasyon. Pag-isipan mo yung sitwasyon, alamin mo yung sitwasyon. Kaya nga, bilib ako doon sa mga taong nagsasabi namin, alam niyo yung mga businessman, kapag meron silang tawag doon yung pinipresent sa kanila na business, di ba kailangan ng approval nila? Alam niyo yung sagot nila, give me 3 days, give me 1 week, and I'll call you back. O kaya, makikipag-usap muli ako sa'yo para sa sagot. Amen? Kasi, ina-assess nila, yung sarili nila, ina-assess nila yung sitwasyon. So, dapat tayo mga mananampalataya, ganoon din. Kaya nga ano yung dapat mong i-assess? Ito pa. Sa mga tao lumalapit sa iyo, ito ang tanong, kailangan mo ba talagang mangako? Kailangan mo ba talagang mangako? Ayun yung sinasabi rito ni James Minsan, ang bilis natin mangako kahit hindi naman natin kailangan mangako. Amen? Kasi nga pag nangangako minsan, alam niyo ba, yung parang yung time na hindi tayo nagiging aware. Bakit minsan? Kaya tayo nangangako minsan kasi yung totoo, wala naman pala sa puso natin, pinapaganda lang natin. Pero wag pong ganun. Alam niyo, ito na sasabihin ko sa inyo. Yung mga taong nahuli, sabihin niyo yung nahuli, magaling mangako yan. Hindi ko na po ulitin. Magbabago na po ako. Kasi ang gusto lang naman yan, umupa na yung galit. Pero wala sa puso niyan. Kasi pagkalipas na isang linggo, sakit na naman ang ulo. Amen?
Pero hindi mo naman nilalahat, pero meron ganun. Amen po ba? Kaya nga dapat i-assess mo yung sarili mo. Kailangan mo bang mangako? Kailangan mo bang tawag doon, pabigatin mo pa yung sagot mo? Kaya nga, pupunta tayo ngayon sa pinakalas at sa tawag nga doon sa number 4, na ito yung number 4. Simple lang. Ano daw? Simplify your answer. Simple lang. Kaya nga sinabi, let your yes be yes and your no be no. Amen? Minsan kasi, yung sinasabi na hindi natin alam kung paano sumagot ng no. Sino rito yung, magkaroon tayo ng aminan. Sino rito yung takot sumagot ng no? Yung pag may lumalapit sa inyo, aminin nyo, yung parang ayaw nyo marinig nilang no. Na, di ba? Kaya sasabihin natin, titingnan ko. Titingnan ko. Buti sana ako ina-assist kaso lang, ang ano talaga dun, wala na Kaya nga pinapaalalahanan tayo ngayon ni James, kung saan nakuha niya lang din sa turo ng ating Panginoong Jesucristo, na let your yes be yes and your no be no. Simplify your answer. Sabi mo nga sa katabi mo, simplify your answer. Sa Tagalog, simplihan mo lang yung sagot mo. Hindi mo kailangang mangako, hindi mo kailangang itaga sa bato, hindi mo kailangang idama yung kapitbahay nyo, hindi mo kailangang itaya yung magulang mo, yung integridad mo. Kasi yung sagot pala, simple lang, yes or no. Amen po ba? Uulitin ko, masaktan man o mabigatan man ang damdamin nung kausap mo, humihingi sa'yo ng pabor, ang mahalaga, ang matanggap ng salita mula sa atin ay ang katotohanan. Amen po ba? Kaya nga, tinapik ito ni James. Dahil sa mahilig siya ng pangako, mahilig siya ng magsalita ng magagandang bagay, pero hindi naman totoo, nagkakaroon ng problema sa loob ng iglesia. Nagkakaroon ng problema sa loob ng pamilya. Nagkakaroon ng problema sa relasyon. Amen? Yun pala, simple lang. Sabihin mo lang, yes or no. Amen po ba? May nakukuha po tayo? Sabi nga po, no, this way, hindi magiging komplikado ang lahat. Naniniwala kayo doon? Hindi magiging komplikado. Kaya nga sabi, walang masasaktan ng gusto at wala rin aasa sa wala. Amen. Lalo na sa mga kababaihan, no? Sino rito yung nililigawan? Pero ba nililigawan dito? Ito, hindi na nililigawan. Pero pag dumating ng time, nililigawan kayo. Huwag kayong papaasa lang wala naman. Just say yes and say no. Amen po ba? Amen. Okay. Babae bro. Kaya di kayo kinig. Mga babae. Oo, yung mga mapapaligaw. Chris, sabi kasi ni bro, ikaw daw natalaligaw sa kanya. Hindi ko nagsabi lang. Hindi ka naglaw. Yes. Ayan. So, ayun lang po. Sabi na binigyan to ng pansin ni James kasi napakahalaga ng bagay na yung mga salitang binibitawan natin. Pero kung if we will dig deeper, meron pang ibig sabihin itong mas malalim. Maging totoo ka rin sa pangakong binibitawan. Kung mayroong tendency na kailangan mong magsabi na ng yes and no, then that's it. Pero kung may tendency that you need to make an oath, sinasabi rito, ang gawin mong saksi ang Diyos. Amen? Bakit? Kasi wala nang mas hihigit pa sa Diyos. Dahil alam mo, ang Diyos ang saksi, magiging tapat ka. Kasi kapag nagsaksi ka lang sa bato, anong alam ng bato? Tanungin ko kayo. Pag sinaksi mo pa, yung kamag-anak mo, alam na alam ng kapag-anak mo. Anong ibig sabihin nun? Kapag nanunumpa ka kasi sa mga bagay na ito, ibig sabihin, walang pawang katotohanan. Bakit? Kasi parang escape mo lang kasi wala naman sila magagawa. Punto pa rin mo o hindi. Amen? So if you will make an oath,
kailangan sa ating Diyos. Kaya nga, ang mga kinakasal, saan sila nagbabaw o nag-oath? Saan? Sa Diyos. Amen po ba? Kaya nga, ang pinag-isa ng Diyos, ang nanumpa sa harapan ng Diyos, dapat panindigan nila ang pinagsumpaan nila. Amen po ba? So, ganun din tayo mga mananampalataya. Kung darating ang time talaga sa atin that we need to make an oath, siguraduhin mong gagawin mo. Sino dito yung nanumpa na siya ay babalikan natin? Sino rito yung sumumpa sa Panginoon nung siya ay nilubog sa tubig? Na kanyang ilalaan ang buhay niya hanggang huli sa pagbilingkod sa Panginoon. Tinignan ng Lord ang puso natin ngayon. Amen po ba? So we need to do o kailangan natin tawag doon gawin kung ano ang ating sinumpaan sa Panginoon. Amen po ba? May natutunan po? So dito po tayo ngayon sa pagkatapos. As Christians, ayan, bilang mga Kristiyano o mga mananampalataya, simple lang, we need to be truthful in all circumstances. Ano bang sitwasyon yan? Ano bang tawag doon? Sino man ang lumapit sa iyo, kailangan totoo ang maging sagot natin. Kaya nga sabi, we need to mark our words. Tandaan mo ang sinabi mo. Gawin mo ang sinabi mo at maging maingat ka sa sasabihin mo. Kaya nga sinabi sa dulo, all we need to say is simply ano daw po? Yes or no. Yes or no lang. Amen po ba? Sapat na iyon. Lalo na kung isang bagay, hindi naman kailangang gawing komplikado. Just simply say yes kapag kaya mo. And simply say no kung hindi mo talaga kaya. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, tayo pong